Anim na Sabado ng Beyblade isinulat ni Ferdinand Pisigan Harin. Sa kwentong Anim na Sabado ng Beyblade, may isang batang lalaki na nagngangalang Rebo na may malalang sakit na nais salubungin ang kanyang kaarawan bago ang mismong araw na iyon. Ang kanyang ama ay suportado sa bawat kagustuhan niya sapagkat si Rebo ay talagang kinakailangang alalayan. Sa unang Sabado ng Beyblade, tuwang-tuwa pa siya't marami siyang regalong natanggap kasama na rito ang kanyang paboritong laruan, ang Beyblade. Sa pangalawang Sabado ng Beyblade, ipinasyal si Rebo ng kanyang ama upang pumunta sa karnabal at maglaro roon. Ngunit hindi niya nais magsayang ng oras, kung kaya't hiniling niya sa kanyang ama na agad nang umuwi upang malaro niya na muli ang kanyang Beyblade. Sa pangatlong Sabado ng Beyblade, hirap na siyang gamitin ang nasabing laruan, hindi na gaano itong nagsasalita at nakakalbo na ang kanyang buhok. Sa tuwing siya'y naiinis ay bigla na lamang niyang sasabunutan ang sarili hanggang sa tuluyang makalbo na nga ito. Sa pang-apat na Sabado ng Beyblade ay lagi na siyang tahimik at hindi na niya malaro ang kanyang Beyblade. Malapit na ang kanyang kaarawan, naisip ng ama na dalhin ang kaibigan niya at pasayahin si Rebo ng walang bayad. Sa panglimang Sabado ng Beyblade, hinihintay ni Rebo na umuwi ang kanyang ama para dalhan siya ng pasalubong, ngunit pagdating ng kanyang ama ay nasaksihan ng ama na pumanaw na ang kanyang anak. Isinalubong ng buong kamag-anak ang ika-anim ng Sabado nang wala na ang Beyblade at ang may-ari nito. Maginhawa na sa langit ang buhay ni Rebo, habang nagluluksang tinanggap rin naman ng ama ang pagkawala ng kanyang 4 na taong gulang na anak.